Tunaw. Okay, mga Igan, mga karagdagang pang balita at impormasyon narito na sina Suzy at Lynn. Thank you. Thanks, Igan, and good morning po sa inyong lahat. Balita naman mula sa India kung saan inahahalin tulad kay Mahatma Gandhi ang naganap na paghuli sa isang aktivista doon na lumalaban sa tumitinding korupsyon sa India. Nagkagulo ang mga tao ng damputin ng mga pulis si Anna Hazare upang mapigilan ang malawakang protesta at hunger strike ng mga taga-suporta niya. Pinaglalaban ni Hazare ang pagpasa ng batas na magtatalaga ng Special Ombudsman upang hulihin ang mga tiwali at corrupt na politiko, pulis at hukom. Sa kabila ng mabilis na pag-unlad ng India, malaking problema pa rin ang korupsyon sa pinakamalaking demokrasya sa buong mundo. Parang kahit saan na mapunta, talaga may corruption problem. Join the club. Pero nakakabilib yung mga taong ganyan na talagang they go. Yung laban talaga nila all out. At ito naman, syempre, hindi makukumpleto ang ating umaga kung wala tayong balita mula sa China, kung saan isa na naman bata ang nalagay sa panganib matapos mahulog sa isang balon. Hirap huminga ang 4 na taong gulang na batang lalaki dahil sa putik at dumi sa balon at duguan rin ang kanyang mukha. Naku, kawawa naman. May lalim na 10 metro ang balon, ngunit kalahating metro lang ang bukana nito. Kaya naging pahirapan ang pagsagip sa kanya ng mga rescuer. Tumagal ng 1 oras bago na ilabas ng mga bumbero ang bata mula sa balon at agad naman siyang dinala sa ospital kung saan idineklarang maayos na ang kalagayan ng bata. Ang galing. Ang cute niya. 4 years old talaga. Ang liit. Naku. Paano siya napunta dyan? Ako lagyan na manhole yung mga... Yung mga naglalaro na naman, tas nahuhulog. Kung hindi sila naiipit, nahuhulog sila. Iba talaga yung mga bata sa China kung saan saan napupunta. Sumusuot. At ito naman ang pambihirang balita mula sa Indonesia kung saan naniniwala sila na hindi delikado ang paghiga sa riles ng tren. Bagkus, nakagagaling pangaraw ito ng mga karamdaman. Talagang kakaibang alternative medicine ito na ginagamit ang mahinang daloy ng kuryente mula sa mga riles upang maibsan ang mga nararamdamang sakit sa kanilang mga kasukasuan. Ayon pa sa mga mahihirap na Indonesian sa Western Jakarta, epektibong panlaban sa rayuma at diabetes ang ginagawa nilang paghiga sa riles ng tren. May scientific basis naman ang railway therapy na ito. At noon pa man ay ginagamit na ang electric shocks para sa ilang karamdaman, pero hindi lahat ng sakit ay napagaling na nito. Yun nga lang, napakadelikado nito at marami na ang nagrereklamo na nakakaistorbo sa mga biyahe ng tren ang mga taong humihiga sa riles. Siyempre, titigil sila, di ba? Naku, pwede ba alam niyo naman na schedule ng tren, ano? Di pag kayo ang tumabi dyan, siguro naman tumatabi sila. Nakikita mo nagpa-pulse yung body nila, no? Oo, pag habang nakahiga silang gano'n. Well, good luck, di ba? I mean, kung parang suicide din for me, ano ba? Yung nervyos mo pa rin kahit pa paano yun, no? Nandun ka pa rin sa riles. O ito naman isang kakaibang karera naman ang pinagkakagulahan sa bansang France, ang snail racing. Oh yes, hindi na lang kinakain ng suso doon, ha. Kilala French ang pagkain nila ng suso, pero sa isang village doon, kailangan munang isabak sa karera ang mga suso bago sila lutuin. Magpapaunahan ng mga snail na makalabas sa bilog na guhit na nakapalibot sa kanila at ang mananalo ligtas mula sa kaldero. May higit 40 taon na raw nila itong ginagawa at nagsimula ito sa tradisyon nila ng pagluluto ng escargot o yung mga suso na maaaring kainin. Bonjour, bonjour! Nakakatawa naman yan. Alam kaya ng mga snail yung rules. Alam kaya nila na pag ako nakalabas sa orito, buhay ako. Kawawa naman sila. Oh, strange. Ibang klase na sa kanila escargot, sa atin suso. Suso, ginataan. Ginataan. Ang sarap, di ba? Alright. At ito naman para sa maaga natin showbiz balita, narito na Ms. Luan D. Hi, Lulu. Ang mukhang suso kahapon. Namaga yung lips ko. Anyways, good morning po mga kapuso. More on the beautiful Paris Hilton pa rin ang first chika ko sa inyo ngayong umaga. At heto na, nagkita na po ng muli ang Hollywood socialite at si pambansang kamao Manny Pacquiao. Kagabi ay nag-dinner si Paris at si Pacman pati na ang may bahay niyang si Jinky sa isang hotel. At kitang-kita na very happy ang hotel heiress. Such an incredible couple and so amazing, and all my friends in the world love them, so I'm just so honored to be with them here tonight and to be in the Philippines. The people here are so amazing, and I'm loving it so much. I can't wait to come back. Pinipili ni Paris Hilton ng iba pang celebrities natin at gaya ni Paolo Contis at Ian Paz. Nakakwentuhan na rin niya ang mga ito. Pati sina Vicky Bello at Cristal Henares present din po at nagpa-picture pa sa Hollywood celebrity. Samantala mga kapuso sa iba pang international showbiz news, basketball superstar Kobe Bryant nasangkot sa isang away
sa loob mismo ng isang simbahan. Nasa isang simbahan si Kobe kasama ang may bahay niya nang akalain nitong kinukuhanan sila ng litrato ng isang lalaki gamit ang kanyang cellphone. Agad na nag-react si Kobe at kinuha ang cellphone, ngunit wala naman siyang nakitang litrato rito. Pagkatapos ito ay pumunta sa ospital ang naturang lalaki at sinabing na injured daw ang kanyang kamay dahil sa ginawa ni Kobe. Iniimbestigahan naman ng mga pulis ang nangyari. Bagong umaga, bagong pag-asa mga kapuso. Eto na, tuloy-tuloy pa rin po ang Intertropical Convergence Zone. Ayon pa rin po sa pag-asa. Yan po ay sa western section of Luzon, Visayas at Mindanao. At kaya naman magkakaroon po mga karanas sa madalas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at mga pagkidat at pagkulog ang nasabing mga lugar. Ang natitirang bahagi naman po ng ating bansa, kasama po dyan ang Metro Manila, magkakaroon po ng bahagya hanggang sa kuminsan ay maulap na kalangitan, may mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ating pong sunrise, 5:42 ng umaga, sumisilip-silip na siya. Ay, actually ngayon, oh. At ang ating pong sunset ay 6:18 mamayang hapon. Narito naman po ang mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Happy birthday, Ashley Mig Aguinaldo! Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Alam naman natin na ang ating paningin lubos na napakahalaga. Paano na ang ating buhay kung hindi tayo nakakita? Kaya talagang dapat nating alagaan ang ating mga mata. At ngayong Sight-Saving Month of August, ikinasa namin ang mga libreng eye services para sa mga kapuso natin sa barangay ng Marikina City. Mamimigay tayo doon ng mga libreng salamin plus iba pang libreng serbisyo. Kaya ito, tihirit na yan ni Monica sa ating UHO plant sa Gipmata. Ayan! Hey, Mon! Hi guys! Good morning! Good morning po mga kapuso. Nandito nga tayo ngayon sa Nangka, Marikina. Well, kaugnay pa rin nga nung Sight-Saving Month na sineselebrate nga natin ngayong buwan ng Agosto. At dahil nga dyan, isa pong serbisyong totoo ang hatid natin sa mga taga dito po sa Nangka, Marikina dahil isang libreng eye check-up ang hatid natin sa kanila. Actually, ayan, ongoing na po siya. Nakikita nyo dito sa aking tabi. At bukod dyan, mamibigay din po tayo ng 200 pairs ng glasses sa mga mauuna nating mga kababayan. Dito po yan sa covered card. And bukod po dyan mga kapuso, meron din tayo mamayang makakausap na isang optometrist para i-discuss sa atin yung dalawa daw sa mga usual na diseases na na-encounter na ating mga mata, yung pong glaucoma at catarata. Ano nga ba yan? At paano nga ba maiiwasan yan kung sakasakaling magkaroon tayo ng ganyan sakit? Yan po ang aalamin natin. Kaya naman mga kapuso, tutok lamang po dahil lahat po yan naalamin natin sa pagbabalik natin dito nga sa tuloy-tuloy pa rin natin serbisyong totoo sa Nangka, Marikina. Bantay Studio! Siyempre. Okay, salamat. Oh my God. Kaya para sa umagang puno ng balita, gimmick at serbisyong totoo, tambay lang dito sa Unang Hirit! I don't mind spending some time just hanging here with you, 'cause I don't find too many guys that treat me like you do. Those are the guys that wanna take me for a ride, but when I walk they talk of suicide. Masarap ang gising tuwing umaga sa Unang Hirit. Kasama ang CDO Ulam Burger, 14 pesos lang. Can afford mong mag-beef. Ang haba naman ng pila. Boss, kanina pa ako dito. Bakit di pa nagpapasakay? Happy energy. Happy energy.